Ako nga pala si Junia. Ikukwento ko sa inyo ang tatlong nakakatakot na istorya, mga shinare sa akin. Hindi ito yung tipong jump scare lang. Ito yung takot na maalala mo kapag ikaw lang mag-isa. Kung mahina ang loob mo, okay lang. Makinig ka lang. Bago tayo magsimula, tandaan mo ito. Kapag may boses na tumatawag sa dilim, huwag kang sasagot. Unang kwento, ang lalaki sa balon. Sa likod ng lumang bahay ni Lola, may balon na natatakpan lang ng kahoy at damo. Hindi namin pinapansin kasi sabi ng matatanda, huwag kang lalapit dyan. May lalaking nahulog doon nun at hindi na nakuha ang katawan. Mula nun, may kaluluwa raw na naghihila ng susunod na sisilip. Isang gabing brownout, naglaro kami sa bakuran. Ako, 2 kapatid, at ang bunso, si Nino. Nang mapadpad kami sa balon, biglang lumamig ang hangin na parang bang may tumapik sa amin. Tapos may narinig kaming boses, mahina pero malinaw. Sumilip kayo. Si Nino, bata at curious, lumapit. Bago pa namin siya mapigilan, parang may malamig na humawak sa braso niya. Bumigat ang katawan niya, parang hinihila pababa. Hinila namin siya palayo, at doon ko nakita ang sumilip sa bibig ng balon. Mukha ng lalaki, maputla, basa, at parang walang mata, itim na butas lang. Mumiti siya at may itim na laway na tumutulo, parang tinta na hinaluan ng putik. Si Nino, nanginginig, hindi makapagsalita. Turo lang siya ng turo sa balon. Tumakbo kami papasok at sinara ang pinto. Pero may kumalabog sa labas. 1, 2, 3, tapos bumulong ulit. Buksan nyo ito. Pagtingin namin sa sahig, may patak ng tubig na papasok, kahit sarado ang pinto. Parang may kamay na dumadaan sa ilalim. Ikalawang kwento, ang itim na pari. Sa isang liblib na parokya, may kwento ng itim na pari na lumalabas kapag walang buwan. Nakasuot ng suta ng itim, sombrero niya mababa, at ang mata niya raw kumikislap na pula sa dilim. Kapag kumanta siya ng dasal, parang Latin, pero baligtad ang tunog. Nag-aalok siya ng milagro, kapalit ng kaluluwa. May nanay na lumapit dahil may sakit ang anak niya. Hinawakan ng itim na pari ang bata at bumulong ng dasal sa isang iglap. Gumaling ang bata. Bago umalis, nag-iwan siya ng maliit na papel na may simbolo, parang talisman. Mumiti siya, yung ngiting hindi mo mabasa kung awa ba o panloloko. Pag-uwi nila, biglang nag-iba ang bata. Ayaw niyang tumingin sa krus. Galit siya sa rosaryo. Sa gabi, pumupunta siya sa sulok ng kwarto mag-isa. Parang may kausap na hindi nakikita. At minsan, bigla siyang magsasalita ng mas malalim na boses at sasabihin na may utang kayo sa akin. Tinawag nila ang pari ng simbahan at nagsagawa ng dasal. Sumigaw ang bata, hindi na niya boses. Parang may kakaibang sumapi sa kanya sa loob ng katawan niya. Namamatay ang ilaw, kumakalabog ang bintana, at bumibigat ang hangin. Nang matapos, humupa ang ingay. Pero sa pintuan,
May tumayong anino, ang itim na pare nakangisi. Babalik ako, bulong niya, at kukunin ko ang nararapat sa akin. Kaya kung ako sa inyo, huwag kang bibili ng himala mula sa estranggero. Minsan, ang kapalit, ang pamilya mo o ikaw mismo. Ikatlong kwento, ang demonyo sa antik na lamesa. Sa bahay ni Namira, may lumang mesa na minana pa sa lola. Tuwing hapon, may kalusko sa ilalim. Paulit-ulit itong tinutuktok ang kahoy. Pusa lang, sabi ng tatay. Pero walang pusa na kumakamot ng may ritmo. Isang gabi, nahulog ang kutsara ni Mira. Sumilip siya sa ilalim para pulutin. At may mukha roon na nakangiti. Nakakatakot ang mukha niya, may sungay, at ang ngipin matutulis. Sa bibig niya, may itim na laway na kumikintab. Biglang kumapit ito sa paa ni Mira. Mahahaba ang kuko, mahigpit ang kapit. Akin ka na, bulong nito. Halos ayaw siyang pakawalan nito. Napasigaw si Mira. Biglang namatay ang ilaw. Umuga ang mesa at may tawa mula sa ilalim. Malakas, mapanlight, parang nakuha na niya ang kaluluwa ng biktima niya. Kaya pala, bawal maglaro sa ilalim ng mesa. May nakatagong kakaibang nilalang ang nagaantay kung saan kayo kumakain at nagkukwentuhan. Nagdasal silang lahat at nagwisik ng banal na tubig. Sa huli, sinira nila ang mesa at sinunog ito para mawala ang masamang nilalang sa bahay. Pagkatapos ng pangyayari, tumahimik ang bahay. Pero parang may nakikinig pa rin. Hindi mawala sa isipan ni Mira ang karanasan niya sa lumang mesa. Yan ang 3 kwento na i-share sa akin. Ako si Junia. At kung gusto mo pa ng ganitong kwento, mag-subscribe ka. Kasi hindi pa dito natatapos ang takutan. Kung may gusto kang ibahagi, i-message mo ko sa email address ko. Magandang gabi.